ng shahada. Ano yung pangalawang shahada natin? Meron tayong kalimat, dalawang shahada. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Violation yun sa pangalawang shahada. Sabi ni Imam Rasulullah, yung pag-idolize mo somebody na kasi talagang ina-idolize mo siya. Maybe magaling siya na doktor, magaling siya na tawag ito na piloto o ano pa man. Pero dito, magugulat ko. Pati mo sa akin, ina-idolize. Idol ko tagal yung wrestler na yan. Cristiano Ronaldo. Wrestler? Ina-idolize mo yung wrestler. Yung wala ng Islam yun eh. Okay na siguro yung doktor, kasi doktor eh maraming pakinabang yun. Basketball, maybe dahil we have physical, meron tayo nakukuha na benepisyo. Ano pa man. Pero yung wrestler, narinig ko sa mga bata nito, kahit Arabic sinasabi na, pero naintindihan ko. Idol nila si di ba nagkaroon ng wrestling dito nakaraan? Di ba nagkaroon ng wrestling dyan sa Riyadh? Dati, nakaraan na. Bago mag-Hajj. Nagkaroon ng wrestling. Inibitahan yung mga wrestler. Narinig ko sa mga bata ng malamig. Saudi, pero hindi naturuan ng magandang alam. Kaya, alam mo sa may babago yan sa atin ng mga Muslim. Hindi maganda yun. May violation sa ating pangalawang shahada. Kaya ang bawat Muslim ay dapat magkaroon ng katangian ng pagkakatotoo. Sino sa atin ang most truthful? Wala. Most of us, we lie. 160. Sinungalingan. Either ang kasinungalingan na ito ay grip, sabihin, matinding masinungaling or accidentally na hindi mo or na-carried out ka, hindi mo sinasadya. Most of us. Pero ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanyang pananalita ay wala siyang kasinungalingan. Bakit? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang kasalanan during nang siya ay nagbiministeryo rito. Ministeryo, ibig sabihin ang kanyang pagiging propeta. Sa umpisa pa nga nung siya ay bata pa, di ba? Pinoprotektahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang taon na kung saan dinalaw siya ni Angel Jibril at biniyak ang kanyang rito. At tinanggal ang kanyang puso at hinugasan ng tubig ng Zamzam. At kinuha yung mga parte ng dugo na kung saan ang dugo na yun yung mga kasalanan niya during the time ng jahil siya. Bata pa lang yun. Ang parte ng dugo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung biniyak ang kaniyang bibig. Sino nag-aaral kay Sheikh Farhan? Nakalimutan niya. Almost 6 or 7 years old ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam during the time. Nilinis na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa siya propeta noon. Subhanallah. Nilinis na siya. Si Anghel Gabriel mismo ang naglinis ng kanyang puso at sinugasan yung mga dugo na kung saan yung mga kasalanan during the time ng kanyang pagiging jahil. Subhanallah, bata pa lang siya. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw o Muhammad, ang iyong mga kasalanan past, present, at saka future ay pinatawad ng Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tayo nga, nagsusumamo tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na niya Allah patawaran mo kami sa aming mga previous na kasalanan. At itong aming magagawa pa ngayon, siya alam maiwasan namin. Pero siya, mismo yung darating na future na kanyang magiging kasalanan dahil tao lang din siya, pinatawad ng Allah, forgiven. Hindi nagkakasala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga great sins like sugal, adultery, pagsisinungaling, kung ano pa man. Ang kanyang mga kasalanan ay very minimal as a human being. Pero tayo, most of those big sins we commit, sa wala lang? Saan ka makakita ng tao gano'n? Subhanallah, pagpapakotoo. Kaya ang isa sa tao ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay alamin, the most trusted human beings na lumabas dito sa daigdig, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. The most trusted. Saan ka makakakita na ang mga Quraysh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. National team na tatawaan. Ha?
Ano na sa baba? Chinese national, dalawa. Chinese? Dalawa. Oh, meron ba Chinese dyan? Wala. Eh, ako na bahala dito. Chinese, yes, Inglesin ko na lang to, Inglesin ko na lang. English. You speak English, brother? Yeah. Speak English? Ako na bahala. Sino mag-volunteer magdawa? Chinese? Ito, Chinese. Dawa Center, may iba't ibang pumupunta rito. Filipino, Chinese, American, Ilonggo. Ilonggo. France, pero ito. This is the Dawa of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1,400 years ago. Hanggang ngayon, tingnan mo, pumapasok sa Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. This is the sign na kung saan makatotohanan ang relihiyon ng Allah. Nasaan na ba ako napunta? Alamin. Al-Amin. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Al-Amin. Isa sa kanyang pangalan, Al-Amin. The most trusted human being in this life. Saan ka makakita ng tao na si Propeta Muhammad sa mga party ng Quraysh, nung sila ay pinipersecute na at nag-declare na ng digmaan ang mga Quraysh, saan sila tumakbo sila Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saan napunta? Pag-Pramaka? Saan sila napunta? Madina. Doon sila sa Madina kasi pinipersecute sila ng mga Makans, ng kanilang mga kalahi. Dahil ang dawa niya noon ay open dawa na, tauhid na. Pinapakilala niya ang tauhid. Pinipersecute siya ng kanilang mga kalahi, ng mga Quraysh. Saan ka makakita na nag-declare ng laban itong Quraysh at saka grupo ng mga Muslim, Propeta sallallahu alaihi wasallam, itong mga Quraysh, iniwanan nila ang kanilang ari-arian kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na silang kalaban nila. Ha? Ano nangyari? Sasabihin ng mga Quraysh na dahil siya, bata pa lang, kinikilala siya ng most trusted. Kung ano ang iiwan mo sa kanya na bagay, maliit o malaki, pagbalik mo andoon. Hindi nawawala. Allahu Akbar. So, dahil magira na sila, iniwan na sa kanya ang mga ari-ari. Tingnan mo sa hadith. Sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu at sa kanila Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ang mga Quraysh na kanilang mga kalahi nung sila ay magdigmaan, inihabilin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakalaban nila. Then pagkatapos ng digmaan, may babalikan sila. Kukunin nila. Subhanallah. Muslim at saka Quraysh yun ha. Mga musyrik diyan sa Makkah. Ikaw kaya, magkalaban tayo puro halimbawa. Meron ako ari-arian. Iiwanan ko kaya sa'yo? Hindi. Ari-arian ko. Baka angkinin mo na. Hindi na may babalik sa'yo. Kadami pa na ditong kayaman nito kalaban ko. Langya, dami pa ng gold dito at saka silver ha. At talaga ipapatigo kita kasi gusto mong sa akin ito. Batigo. Parang ano lang yung kay Robin, no? Subhanallah, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino ba? Natanggal sa Asia yung babae. He is well known as Alamin, the most trusted human being. Subhanallah. Pagkatotoo, mapagkatiwalaan, kalinisan, ito kalinisan. Marami tayong lilinisin dito ngayon. For example, hindi na ako lalabas. Sa bahay natin, naging malinis ba tayo sa ating bahay? Baka naman pura lang tayo. Pero ang sunan ng Propeta sa maging malinis tayo. Hindi porkit may asawa ka, hayaan mo na lang siya maglinis. Ikaw ay patulog-tulog na lang. Kung minsan talaga kung nilatamad tayo kasi minsan na lang ganun sa misis, pahiga-higa lang muna ako dito pagkatapos kumain. Pero hindi dapat sa lahat ng panahon. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nung sa hadith, subhanallah, tinanong si Aisha radhiyallahu anha, kanyang asawa, ng mga asawa ng mga sahaba, sino ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano ba siya sa loob ng iyong pamamahay? Sabi ni Aisha sa kanila, he is the walking Quran. Walking Quran ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kung ano yung katuruan sa Quran, siya ang ginagawa at makikita mo sa kanyang kilos. Ano pa? Sabi doon, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay
naglilinis, nag-aayos ng kanyang mga damit at sa kanyang sandal sa loob ng kanyang bahay at naglilinis ang propeta Muhammad. Gawin mo, propeta siya ang puno ng Muslim during the time, siya ang commander-in-chief, kumbaga. But subhanallah, pagka-andun siya sa bahay, hindi niya pinapabayaan ng kanyang asawa. Kung ano yung mga nagkalat o nililigpit niya. Hindi niya kailangang utusan yung asawa niya, hindi niya kailangang utusan siya ng kanyang asawa. Pero ngayon, pagka sinikawan ka ng asawa mo, hey! Kunin mo lang si Reza niya, saka ka pa babangon niya kasi naratatan ka na ng asawa mo eh. Mag-aaway na kayo eh, nabubuisit na sa'yo. Pero hanggat hindi nagagalit yung misis mo, okay lang. Pero di mo alam nasama ng loob yung misis mo, katama ko yung pag-asawa mo dito. Kung pwede lang ito ibalik sa nanay, sa tatay niya, ibalik ko ito eh. Dahil lang din na. Ngayon, kawawa ang asawa, nag-tiis na hanggang sa matiguang na, tumanda na. Kawawa si misis. Alisin natin ang daan sa ating pagsugal. Kasi iniulo natin ang propeta ng Diyos. When we do this, we have good things. Pagbibigay. Mapagbigay. Sino ang sa atin ang mapagbigay? Meron sa atin marami kuripot. Pagka sinabing mapagbigay, yung tao na kung saan, either wala siya o meron siya, pwede siyang magbigay. Okay? Kung ano rin makakayanan niya. Halimbawa, ka-flatmate niya or kanyang kapitbahay. Makapagluto siya ng kunting kahit sapat-sapat. Gusto kong matikman ni sister yung luto. Sisipigyan siya ng kunting. Kung ano mang bagay na kung saan kung kinabahan, bigay tayo. Either meron tayo o wala. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam during the time, nung tinanong siya, may pagkakataon na kung saan ay meron nagbigay ng sadaka sa kanya. Hindi zakah, sadaka. Sadaka. Ibig sabihin optional na Pagtulong. charity. Charity. Optional na charity kasi dalawang charity. Nagbigay sa kanya ng isang parang tupa ayon sa narration. So sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha, ipamigay mo sa ating mga kapitbahay yung tupa na yan. Magtira ka lang ng kunti. Sabi niya, magtira ka lang ng kunti natin ipuponsyo. So ipinamigay ni Aisha ayon sa utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kapitbahay sa Madina. Yung isang buong tupa, nagtira lang siya ng kunti. Ang sabi niya yung parte, dito lang yata ang natira. Kinabukasan or in the following day, siguro wala nang pagkain ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtanong siya kay Aisha, Aisha, ano pa bang natira doon sa ating tupa? Sabi niya, ya Allah, laban na. Malang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, laban na. Pinamigay ko na lahat, di ba sabi mo? Nagtira lang ko ng kunti, kapiraso dito sa bandang ng upahan, dito ng kambing. Pinamigay ko na lahat, sabi niya. Kasi sabi mo eh. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aisha, hindi mo ba alam na yung lahat na ipinamimigay mo, ipon natin yung sa kabilang buhay. Yung natira dyan, lulutuin natin, kakainin natin ang makinabang ng ating katawan. Tama? Kasi mabusog tayo. Pero walang pakinabang yung sa kabilang buhay. Kinain natin yan dito eh. Pero yung pinamigay mo, charity, nakalista na kaagad yun sa ating good deeds. Subhanallah. Pero tayo ngayon, isang kambing, yun mo bibigyan mo. Tsapin mo lahat yan, tapos iiway-iwalay mo, i-rip mo lahat. Tapos sabi sa ating mga isang buwan. Pagka medyo maisipan mo, wala mo, bigyan mo 1 kilo. 1 kilo lang. Yun lang ang charity mo. Hindi mo pa nga alam, baka mamaya wala pa sa ikhlas yung pagbigay nun. Baka sa pilitan pa, uy, sayang, isang kilo, kakainin namin to eh, isisigaw namin to, huwag na. Anong pilitan? Brother, sa'yo na yan. Wala sa ikhlas. Pero ang propeta sa ibigay mo. Kasi alam niya, na pagkabinigay at napakinabangan, charity na niya yun. Ano niya sa Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Muhammad. Muhammad! Ang pag-asa. Ang pag-asa ng mga asawa na. Ito, malaking celebration to. Malaking celebration. Ha? Muhammad. Muhammad! 17 years old. 74 years old lang? Oo, 17 years old. Tapos asawa niya, 17 years old. Oo.
Kayo, magugulat ka na kayo baka bukas ay ikasal si Bro Muhammad. Invite ko, Muhammad. Invite ko, Muhammad. Magtatampo kami pag hindi mag-invite. Iba pa naman yung medyo tahimik-tahimik. Oo. Isa gusto ko na mag-asawa. Wala namang nililigawan. Paano ka mag-asawa? Ah. Eh, si Bro Muhammad, Tahimik. magugulat ka lang. Baka mamaya ka. Uy! Baka imbitahan kayo niyan, magugulat kayo. Kahit saan tayo mapagbigay, Pagbigay. Pabigay. matapang ang sa Muslim. Hindi yung tapang na siga-siga na wala ka sa lugar. Ha? Para doon sa Pilipinas, ang tapang-tapang mo pagkatapos pagkasinugod ka naman, takbo ka. Ha? Hindi na tapang na sinasabi. Ang tapang na sinasabi dito, ibig sabihin nito, yung harapin mo ang lahat ng problema na ibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo. Na makasurvive ka sa mga problema na ito. Hindi yung tapang na wala sa lugar. Ang Muslim dapat maging matapang siya sa ating Pilipinas sa Diyos. Kailan matapang kang harapin ang lahat ng pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Hindi yung pagka dumating ang oras ng unos, kaya yung problema. Either problema sa financial, pamilya, o sa ating health. Wala na, parang ng manok na gipok daw. Anong tawag ng gipok daw sa Tagalog? Dinugo yun. Parang nalugo-lugo na manok na halos dumating yung problema. Di mo matanggap. Di ko kayang tanggapin. Kantahan mo na lang. Di ko kayang tanggapin. Harapin mo. Andyan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andyan yung sala. Tumawa ka. Ay, wag mo na. Baka babaliw ka nun. Mahirap nyo may problema ka nun. Tatawa-tawa ka pa. Baka pati asawa mo, himalayan ka. Oo. Baka sabihin ka dati. Harapin ang lahat ng problema. Hindi pwedeng andyan na nga yung problema mo, hindi ka pa magsala. Andyan na nga yung problema mo, hindi mo binibigyan ng solusyon, wala kang dua, wala kang istighfar. So paano ma-resolve yung problema na yan? Paano tayo tutulungan ng Allah? Matapang tayo na tanggapin at harapin ang mga problema na yan. Pinapangalagaan ang mga pangako. Marami sa atin. Na pagka nangako ay Napako. pangako. This is how we are weak as a Muslim. Pangako natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, madalas napapako. Pangako natin sa ating asawa, madalas napapako. Pangako natin sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, at lahat. Naway protektahan din ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ganito mo. At talagang makikita mo ang iyong sarili. Dito pagka-discuss ito ng mga paalam. Ito, pahapyaw lang itong ano natin. Hindi pa natin, kailangan natin palalimin ito. Just give you some information kung ano ang isang moralidad ng isang Muslim sa kanyang pamayanan. Pinapakalagaan ang kanyang mga pangako. How many times we promise but we broke our promise? This is how we are weak as a Muslim. But, ang kagad sa Islam, mayroong parating nagpapaalala sa atin. Dahil kung wala itong mga bagay nito, maaaring maglatagaw ka sa ano, tawag mo, Subhanallah. Alhamdulillah bil Islam. Alhamdulillah bil Iman. Subhanallah. Matiisin. Sino ba sa atin ang matiisin? Masya Allah. Matiisin lang. Matiisin na. Matiisin na. Yosef. Matiisin. Sigurado may isin na. Alhamdulillah. Matiisin tayo sa lahat ng mga bagay na kung saan karamdaman man siya o hinanakit ng loob o pagkawalan ng ating mahal sa buhay o unfortunate na mga bagay na kung saan nawalan din ang trabaho o ating health, lahat kailangan tayo magtiis. Makatarungan. Kailan tayo naging makatarungan? Madalas hindi. Dahil kinakampihan natin yung iba na kahit na mali, kinakampihan pa rin natin dahil either kamag-anak, either kaibigan, kahit alam natin na mali, kinakampihan natin siya. Mali nga yun eh. Hindi mo siya pwedeng kampihan. Dapat maging makatarungan ka sa kanya at sa iba. Parati kang andun sa gitna para mamagitan kung ano man ang mga kaguluhan ng mga tao, ano man ang kanilang mga pag-aaway, wala kang kakampihan. Pero pagdating sa labanan ng digmaan, tinatawag na jihad, wala kayong kakampihan kung hindi ang mga kapatid mong Muslim laban sa mga kufar, mga unbelievers.
Okay? Mahabagin. Sino sa atin mahabagin dito? Alhamdulillah. Meron tayong habag. Meron tayong rahmat. Okay? Nakikita natin na ating sarili ay nagkaroon ng awa. Una sa ating mga anak, ating pamilya. Otherwise, wala tayong rahmat. Pabayaan natin sila. Magpasarap tayo dito sa Saudi. Wala akong pakialam. Sumasahod ako ng 5,000 sa inyo na yung 1,000, sa akin ng 4,000. Bahala na ako rito. Sarap ng buhay mo, sarap sa buwan. Meron kang 4,000 na ano. Papasarap sa sarili mo. Ang pamilya mo doon yung 1,000, kulang na kulang. Wala kang rahman mo sa iyong pamilya. Inshallah, wala. Sino man sa atin na ganyan. Dapat di bali na magkahirap-hirap tayo dito, di ba? Kadalasan ginagawa natin yun. Nagkautang-utang ka rin, nagkahirap-hirap ka rin para lang sila ay mayroong makain, hindi mangungutang o hindi mamumuli siya sa ibang mga tao. This is one of our rahman. Alhamdulillah. Rahman natin sa ating mga ating kaibigan, fellow workers. Dahil kung wala tayong rahman, baka mamaya nagkikipagsundo ka tayo maya-maya sa ating kasamahan sa trabaho. Dahil madalas hindi nagkakasundo. Pero dahil andun yung sabar natin, pasensya at saka rahman, ay nanatiling peaceful. Kahit na tayo ay inunsi, kahit tayo ay inaapak-apakan, pero dahil ayaw mo ng gulo, so nanatili ang inyong rahmat. Pinatili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para hindi ka masadnak sa anumang mga kaguluhan. Anong kasunod? Mahabagin. Mabuti. Mabuti sa lahat ng likha. Sa tao, sa mga hayop, at iba pa. Kahit yung mga pananim, dapat magiging mabuti tayo sa kanila. Hindi mo sila basta-basta sirain. Hindi mo basta-basta putulin na wala kang rason para sirain ito. Dapat yun ay putulin mo man ang isang malunggay na yan, dapat ay ipamimigay mo o kaya lulutuin mo. Hindi yung putulin mo lang na wala namang rason. Pagkain yan eh. O ano mga pagkain na kung saan pwede pakinabangan ng iba, ay dapat bigyan mo ng pagpapahalaga. Magiging mabuti tayo sa lahat ng nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayop man yan, insekto, maliban lang yung mga hayop na pwede nating allowed tayong patayin. O mga insekto na allowed tayong nating patayin sila. Ipinagbabawal sa Islam ang panluloko. O maraming mga scammer dyan. Pumunta ka sa Facebook. Pumunta ka doon sa Facebook, di ba, maubos yung accounts mo. Mga manluloko, pang-api, marami. Makikita natin ngayon, anong pang-api na ginagawa ng mga tao ngayon? Kahit yung mga Muslim, involved sa pang-api. Sa kanyang kapwa Muslim at saka mga tao ng non-Muslim. Either sa trabaho, either sa pag-aaway sa politika, either pag-aaway sa mga ari-arian o ano pa man. Mahilig manloko at mahilig mag-api. Inshallah wala tayo doon. Naway linisin natin ang ating puso sa ganitong uri ng mga kasalanan. Labis na pagtitipid, kuripot nga eh. Kuriwan. O yun yung kanina, sinaga ko na. Kaduwagan. Takot sa asawa. Pwede rin naman magiging yung kaduwagan yan. Basta tinagay mo sa lugar. Kung talagang, halimbawa, for example, nagmamaniho ka rito, kunting segundo lang na gustong sumiksik kita, tatabasin ka, pagbigyan mo na 1-2 segundo lang lalapas na yun. Hindi yung kahit nasa lugar ka, gigit-gitin mo pa rin siya, kaya ang nangyari, ayun, nagsampukan kayo. Magsisisi ka na lang. Dapat pinagbigyan mo na lang, tarantado ito, nadamay mo yung ulo mo na ito. Eh paano yun, Ustad? Pinagbigyan mo, sinaging ka pa. Kapag ipagsutukan ka na. Oo, di ba? Ayaw, pinagbigyan ka na ka, nagiinom pa ako. Ang pahal sa mga binulago ko pa eh. Luwagan, hindi naman masama yung magiging luwag ka sa mga bagay na kung saan makakaiwas ka sa malaking tungkol. Okay? Pero yung kaluwagan na yan ay mayroon din yung limitasyon. Halimbawa, ang pamilya mo, sinusugod na ng mga magnanakaw. Ransakin ang bahay mo o kaya imasakir yung pamilya mo, kaya pag nakawan ka,
Baka sabihin mo, naalala ko yung sinasabi ng Abdul Hadi, dapat naging duwag tayo para hindi tayo mapunta sa troon. Papatayin niyo ang asawa mo, maduwag ka pa rin. Hindi pwede yun. So sa oras na yun, ipagtanggol mo din nasa ano ka. Nasa karapatan ka at sa pinakayagan yun ng Islam. Even the time you can kill a person with reason, ay pinapayagan tayo hanggat may rason. Pero kung maiiwasan, don't kill. Wala kang rason. Dahil Ano ba yun? ayaw sa Ayos, Sharia. no? Pero yung tinatawag na self-defense kasi sa akoan, sa Islam, ang self-defense ay meron siyang kategori, meron siyang panuntunan. Kaya pagka nakapatay ka, halimbawa dito, kaya nga yung Saudi to Saudi, kaya Saudi to ng Saudi, pagka napatay niya yung Saudi, hindi basta-basta pupunta ka ng ulo, dadaan niya ng Sharia court, dadaan niya ng paglilitis. Paglilitis. Kaya pagka napatunayan, kahit sabihin ng judge na kapatid niya yung pinatay ng Saudi, at kapatunayan niya sa mga ebidensya, sa mga testigo na talagang kasalanan ng kanyang kapatid, sinugod itong itong other nationality, at talagang yun ang may intention na patayin ito, kaya siya napatay, din kailangan mag-decision ng judge na Let go. wala kang kasalanan, pero ikaw ay pinipinsahan mo sarili mo. Pero hanggang maaari, umiwas lang dito sa Saudi. Hirap. Kurikot, dalawagan, pagtataksil, marami. Pagsisinungaling, kasama rin yung una, pangalawa natin niliniskas kanina. Paninirang puri, ito, marami. Paninirang puri, dalawang puri ang paninirang puri. Mga libakira. Dalawang kategori ang paninirang puri. Ang isa doon, sa Arabic, Libakira. ah, Mga libakira, yun. Mga backbiter. sa Arabic yung isa, ghaiba. Ghaiba. Ghain, H, ghaiba. Gaywa. Gain. Gaywa. Ghaiba means slander, backbiting. Backbiter. Yun yung ghaiba. At ang kasalanan na yan, inalintunan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. I just want to focus this lang. At medyo dalayo ko po. Ang ghaiba na tinatawag ay pinagbabawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na napakalaking kasalanan nito. Ito ay pag-slander ng iyong kapwa, either non-Muslim or Muslim. Yung ini-slander mo siya, na kung saan nagsasabi ka ng masama sa kanya, na kahit yung sinasabi mo ay totoo, sinasabi mo, alam mo, itong si Abdul Hadi ito, kawatan ito eh. Ang kausap niya iba, wala si Abdul Hadi doon. In-slander niya si Abdul Hadi. Si Abdul Hadi kawatan yan. Totoo na kawatan si Abdul Hadi, pero hindi naman. Totoo, kasi na-witness niya. Kahit na totoo sinasabi niya, in-slander pa rin niya yung tao. Kahit na totoo ginawa ng tao yun, slander pa rin yun sa harap ng ibang tao na kung saan wala siya dito. Hindi may depensa ni Abdul Hadi ang kanyang sarili. Kasi wala siya rito. Binakbayad siya sa harap-harapan, in-slander siya. Ang tawag nun, ghaiba. At yung kasalanan na yun, hinalintunan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sabi doon, nung tinanong siya, ano ang kasalanan na ito, umahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, para kang kumain ng patay na laman ng iyong kapatid. Halimbawa, yung tao na ito namatay. Yung kanyang laman, para mo siyang kinain. Yun yung ghaiba. Yun yung degree ng kasalanan. Kaya mo kainin yun, yung patay na kapatid mo, yung kanyang laman kakainin mo. Yun yung pag-slander, pagbabay mo sa tao. Yun yung kasalanan yun. Beware, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Beware of ghaiba o slander. Delikado yun. Yung isa mababa, yung paninirang puri, ano yung tinatawag na namima sa Arabic. Pagka nagkarinig kayo, namima, yun yung nagkakalat ng chismis. Marites. Ito kanina, slander ko, backbite ko. Chismis, marites. Ha? Marites ka sa karamihan. Dati ang mga babae, talagang mga marites yan. Pero ngayon, mga lalaki, hindi na marites, marisolsol. Maritoy. Ha? Marami na ngayon, hindi na marites yung mga lalaki, marisulsul. Maigit na rin, people sa chismis. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pakaingatan ninyo ang inyong mga dila. Pigilan ninyo ang mga dila ninyo na magkalat kayo ng mga bagay na kung saan laban sa inyong kapwa. Either totoo o hindi, maliit man na bagay o hindi, keep your mouth shut. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong kahintulad nito na kasalanan, anong kaparusahan? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroong dalawang kaparusahan sa grave doon sa
Anong grave? Libingan. Pagka namatay ng tao, ang ating soul mag-aantay doon. Pagka nilibing tayo, mag-aantay ng day of judgment kung kailan. At doon pa lang mayroon ng kaparusahan. Dalawa ang kaparusahan maliban pa sa iba. Mayroong dalawang at least kaparusahan ng tao doon sa grave, sa libingan. Ano yun? Yung isa na kung saan nagpabaya sa kanyang ihi. Nangiihi siya na kung saan nagsasala siya na mayroong mga tilamsik na ihi sa kanyang sapatos, o kanyang medyas, o kaya sa balat, o kaya sa kanyang pantalon. Mag-ingat kayo sa inyong pag-ihi. Na kahit na hindi nyo alam, nagbuodo kayo, pero umihi kayo na pawasiwas-iwas kayo dyan at nag-splash, bumalik yung mga splash sa inyong pakaingatan nyo din. Isa yun sa kaparusahan sa grave. Ang pangalawa, yung nagkakalat ng chismis, namima. Doon pa lang sa grave, yung dalawa na yung dadanasin na niya. Kahit na Muslim siya, mayroon na siyang kaparusahan doon sa grave. Wala pa ang araw ng paghukom. Wala pa ang pagpasok sa impyerno. Wa iyadu billah. Naway protektahan din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So nakita natin ngayon ang ating sarili. Nang noon, either Kristiyano tayo, common sa atin yan. Binabaliwala natin. Involved tayo lahat. Dito ngayon, binigyan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng warning. Pigilan ninyo yung mga sarili. Humingi tayo ng patawad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga nakalipas na ginagawa natin ito. Para pagka binaon tayo doon, at least yung mga dalawang bagay na yun, hindi na natin dadanasin. Dahil doon pa lang sa grave, sabi ng Propeta ng Sallallahu Alaihi Wasallam, tatanungin na kayo, mayroong dalawang anghel doon na naka-assign sa mga Muslim na makasalanan. Kahit Muslim ka, walang ibang ginagawa yun kundi pukpukin ka ng maso. At ang maso niyan kasi laki ng Mount Uhud. Ipupukpok sa'yo doon. Hanggang sa dumating ang araw ng paghukom. Subhanallah. Okay ba? Patawarin din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ating mga ginagawa. Gaiba at saka namima, pakaiwasan. Okay? Subhanallah. Kaya dito mo makikita ang Islam na subhanallah, ang Islam pinupukitahan talaga niya ang bawat isa sa atin. Dahil kung wala ang mga panambitan o hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito, araw-araw natin gagawin ito. Kasi walang prohibition. Mashi, Allah bira. Di natin alam nung ginagawa natin, meron ng prohibition bilang sa Muslim. Kung nagsiyahada ka lang ngayon na hindi ka nag-aral, tuloy-tuloy mo itong gagawin, hindi mo alam na meron pa rin itong kaparusahan. Pero dahil sa kahit paano may biyaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, andyan kayo nakikinig, at least medyo higpitan natin ang ating sinturon. Pigilan natin ang ating mga sarili na hindi tayo ma-involve nito. Subhanallah. Obligasyon namin, ako'y paalala ko ito sa aking sarili dahil walang ligtas dito. Kahit na kami matagal ang mga Muslim nagtuturo sa inyo, we are very prone sa ganitong uri ng mga kasalanan na may patawarin din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana tayo napunta. Kurebot, pagtaksil, pagsinungaling, paninirapuri, pang-insulto. Maraming mga tao na mahilig mag-insulto ng tao ng kanyang kapwa. Very common yan. Either ang pang-insulto na ito ay yun bang hindi niya sinasadya, dinadaan sa joke, pakaiwasan ito. Dahil kahit joke yan, once na na-insulto yung tao at nasaktan siya, you commit a sins. At ito pang mga katangian ng masamang asal. So, ano pa rito sa tinatawag na alam? Magsisinungal ka sa ano? Katangian asal. Kung ano man ang nakikitang ginagawa ng iba, ng ibang nag-aangkin na Muslim, ito ay mula sa kanilang likas na kaugalian. Meaning, itong mga bagay na ito, kung andyan man sa isang tao na yan, sinungaling siya, purikot siya, mahilig siya magbakbay, Muslim siya sa matagal na panahon, maybe Muslim siya, pero talagang sakit na siguro niya yan. Ugali na niya yun. Na kung saan hindi rin natin baka nakikipaglaban siya sa kasamaan ng kanyang ugali. Di niya alam na kung minsan o madalas hindi niya napipigilan ang kanyang mga sarili, ang kanyang sarili na magawa ito. Pero hindi natin alam na pagdating ng gabi, nagsusumamo siya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, patawarin mo ako, nagawa ko na naman yung mahina ako sa ganitong uri. Ya Allah, naman kasalanan. Protektahan mo ako, palakasin mo ako.
ugali na niya yun, na kung saan dapat siya ay makaalis doon at dapat ay humingi siya ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala para makaligtas sa mga bagay na yan subhanahu wa ta'ala. Kanilang likas na kaugalian o masamang asal na kinagisnan. Yung iba talaga kinagisnan. Pero kung ito'y kinagisnan mo, ikaw ay Kristiyano at nakapag-aral ka ng 5 taon sa, hindi lang sa GDC, kundi sa ibang Islamic Center, I don't think so ng bawat isa nito ay hindi mo maalis pa isa-isa. Kung narinig natin ito sa ating mga guro, nabasa natin ito, at hindi pa tayo nahimasmasan, at wala tayong pinatawag na courage or pagsisikap na iwasan ang mga bagay na ito, there is something wrong with us. May problema tayo sa ating sarili, sa ating puso, sa ating iman. At sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakaingatan ninyo ang inyong mga puso na dapat ito'y malinis parati dahil magbubunga ito ng kabutihan at kalinisan. Kung ito ay masama at marumi ang inyong puso at marami sa mga kasalanan na yan ay nanatili dyan at hindi nabawasan ng paisa-isa, may problema tayo sa ating Islam. Ito ay salungat sa katuruan ng Islam at labas ang Islam dito. Meaning kung ano man ang ginawa ng tao na yun at andun sa kanya yung mga pag-ugali na yan, hindi kasalanan ng Islam, kasalanan ng tao. Kaya nga, pagka nagdadawa kayo, pagka tinanong kayo ng kumo na katanungan ng mga non-Muslim, pagka nagdadawa kayo, bakit pa ako Muslim? Ang sama-sama ng galit ng kapitbahay ko eh. Nagsasala ito, nagsasala, pero sama ng galit. Ha? Tingnan mo, mahilig ka magmura eh. Suyo. Hindi nga nagpapasahod eh. Nagbubugbog nga ng katulong eh. Muslim yan ha, sheikh yan. Hindi problema ng Islam, problema ng sheikh na yan. May sakit sa puso yan. Sakit sa utak. Tao lang din siya na kung saan mahina siguro sa mga bagay na yan. Huwag mong pagbintangan ng Islam. Dahil ang Islam hindi nagtuturo sa lumat ang kanyang ginagawa. May prohibition ng Islam at sa kahadit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibigyan kita ng example. Halika, i-educate kita. Hindi tinuro sa Islam ang kanyang ugali na yan. Huwag mong pagbintangan ng Islam. Yung tao niya pagbintangan mo. Kasalanan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala at kasalanan sa iyo. Ito ay nagmumula sa kanilang sarili na nagpapakita ng kanilang kahinaan at paglayo sa katuruan ng Islam sa kanilang buhay. Yes. Ano isa sa mga solusyon mo? Mga bagay na yan. Na inshallah ay dahan-dahan natin alisin ito sa ating mga sarili. Anong solusyon kung andito mo yan nakikita sa ating mga sarili? Meron at least 3 na gagawin natin. Una, mindful para subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, aware tayo na andyan ang subhanahu wa ta'ala na lahat ng ating pinikilos, ating pananalita, ay andyan yung Allah na kung saan ay magbibigay ng hatol sa atin. Pangalawa, edukasyon sa Islam. Dahil kung wala kang edukasyon sa Islam, kahit na sabihin mo na 20 years yung balik Islam o born Muslim ka, pero hindi ka nag-aaral, hindi mo narinig ang mga pangangaral na ito, delikado ka. Dahil prone ka sa paggawa niya. Yung iba nga na kung saan nalalaman, ito nadudulas pa. Na mayroong kaalaman, ikaw pa kaya na walang kaalaman? So kailangan mag-aaral. Pangatlo, yung paghingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala at saka istighfar. Istighfar means, ano yung istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa buong maghapon. Sabi sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya nakakalimutan mag-istighfar ng 70 hanggang 100. Propeta yon. Sa buong maghapon, mula umaga nung gumising siya hanggang sa matulog siya, nag-istighfar siya ng 70 times to 100 times. Tayo, ilang beses tayo mag-istighfar pagkatapos ng salat? Assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yan na. Kahit nagmamaneho kayo, mag-istighfar tayo. Dahil hindi natin alam na itong kinikilos back then, ng mga oras na yun, nagkakasala tayo. Intentional or unintentional. Hanggang sa matulog tayo. Na inshallah, yung mga kasalanan na yung maliliit lang, patatawarin ng istighfar mo. Aalisin ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi na ipupunta sa iyo yung sa araw ng paghukom, yung mga kasalanan yun.
dahil sa matinding paghingi mo ng tulong sa or paghingi ng tawad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang sinuman sa atin dito na hindi nakakagawa ng anumang pagkakamali o kasalanan sa buong maghapon. Hindi nga natin ma-enumerate sa buong maghapon mula umaga hanggang matulog tayo. Nakwenta ba natin? Naalala ba natin? Nailista ba natin ang lahat ng ating ginawang kasalanan? Buhat nung gumising tayo, tapos ng sala, pagkatapos ng pumunta ng trabaho, umuwi sa trabaho, o ano pa mang ginagawa natin? Nalalaman ba natin kung ilan ang ating kasalanan during the time? Kung maghapon, hindi. Subhanallah. So malaking bagay na inshallah ito, istighfar na ito ay mag-aalis sa mga minor sins na yan. Yes, Brother Muhammad. Anong pagkakaiba ng Rabbi Ali sa Kasta? Halos parehas lang sila. Yung Rabbi Firli ay panghingi din siya ng tawad. Lahat ng ito ay kapatawaran. Yung istighfar in general. Yung Rabbi Firli, doon yan sa specific ng ating sala. Kasi kasama doon sa Rabbi Firli yung mga ating pagkakamali ng ating sala, aksyon at mga panambitan. So Rabbi Firli, humingi tayo na inshallah patawarin ang pagkakamali natin at magiging buo ang ating reward sa buong sala na yan. Pagka-istighfar, lahat in general. Pwede mong i-mention mo yung istighfar Ali sa Rabbi Ali pag nasa tasawuf ka? Yes, istighfar, ibig sabihin, meron kasing tinatawag na adkar o sala. Adkar o sala, yun yung panambitan na kung saan binabanggit mo sa sala, di ba? Magbuhat sa takbirul ihram, Allahu Akbar hanggang sa magtaslim ka, Assalamualaikum. So lahat ng mga panambitan diyan, halimbawa, yung pagsabi ng Rabbi Firli, saan yung binabanggit? Anong posisyon? Sujud. Sujud. Aywa, yung pagkagaling ng sujud. So, tingnan mo yun na. Pagkagaling ng sujud, anong babanggitin? Hindi, pagkagaling ng sujud, Allahu Akbar, ano yung banggitin ang? Rabbi Firli, at least dalawa. Pero meron pang mas maganda dyan. Maliban sa Rabbi Firli, warhamni, wahdini, warzuqni, wa'afini, wajburni. Tingnan nyo ang mga meaning na yan. Puro pagpapatawad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang hiningi natin. Wahdini, warzuqni, wa'afini. Andito yan sa adkar o sala. Hanapin nyo yan, andun yun. Rabbi Firli, warhamni, wahdini, warzuqni, wa'afini, wajburni. Kung hindi mo masyadong kabisado, Rabbi Firli lang, at least dalawa. Ayun. Ini follow-up question. Patuwan pa lang.